Mga ka-Republic, magiging pisikalan ang Game 5. Inaasahan ito ni Junmar Fajardo. Mahigpit din ang paalala ni Leo Austria sa kanyang mga players maging handa sa retaliation ng talk and text. Sigurado raw na gagawin ng mga ito ang lahat para manatiling buhay ang pag-asa. Play with emotion, payo naman ni Al Francis Chua, sports director ng SMC. Kapag naglalarong may emosyon, dito raw lumalabas ang best ni Chris Ross at Jericho Cruz. Gustong masungkit ng SMB ang kanilang pantatlumpung kampyonato. Susubukan nilang tapusin ang series mamaya. At ang TNT, sisikaping manatiling buhay kahit sisinghap-singhap na ang kanilang pag-asa. Pag-uusapan po natin yan, pero bago ang lahat ay maglalambing po ako sa inyo na isubscribe ninyo itong ating channel. At kung di masyadong makakaabala ay i-like at paki-share na rin ninyo. Malaking bagay po yan sa aming mga vlogger. Maraming salamat. Mga ka-Republic, mahigpit ang paalala ni Coach Leo Austria sa kanyang mga players na paghandaan ang magiging retaliation o rest back ng talk and text mamayang Game 5. Oo nga raw at down ang TNT 3-1 sa series na ito, ngunit hindi ibig sabihin ay pwede nang mag-relax ang Beermen. Hanging in the balance na ang kampanya ng tropang 5G. Ang pagkatalo mamaya ay nangangahulugang tuldok na rin sa pinapangarap nilang Grand Slam. Dalawang kupunan pa lang sa kasaysayan ng PBA Finals ang nakabangon mula sa 1-3 deficit. At alam na alam ito ni Leo Austria dahil nasa magkabilang dulo siya ng kasaysayang ito. Noong 1991, si Coach Leo ay active player pa ng kupunang Shell. Lubog naman sa 1-3 deficit ang Ginebra Añejo Ram noon. Pero nakaahon pa ang mga mag-aala. Matagal na natatak sa isip ng mga Ginebra fans sa Jaworski era ang game-winning shot na iyon ni Rudy Distrito sa Game 7 na kumumpleto sa big comeback win sa PBA Finals. Pero pagkatapos ng 25 taon, ang greatest comeback ng Añejo ay nilagpasan ng makasaysayang pagbabalik ng San Miguel mula sa 0-3 deficit kontra naman sa kupunan ng Alaska Aces. Sa pagsisimula ng final series ay injured pa si Junmar Fajardo kaya nakatatlong panalo agad ang Aces. At wala nang nag-akalang makakaahon pa ang SMB. Pero nangyari nga ang hindi inaasahan. Shock na shock ang buong Alaska Aces team lalo na si Coach Alex Compton. Nanalo ang SMB sa Game 4. At sa Game 5, nagbalik na si Junmar Fajardo na nadali ng knee injury sa Game 6 ng semifinal series laban naman sa Rain or Shine. At nagtuloy-tuloy na nga ang SMB upang itala ang greatest comeback sa PBA Finals history na noon ay tinawag na Berakel. Sa dalawang PBA history na ito, nasa magkabilang dulo ng kasaysayan si Leo Austria bilang player ng Shell noon at bilang coach ng SMB. Kaya alam niya, hindi imposible na makabalik pa ang talk and text kahit down ang mga ito 1-3. At dahil naranasan niya, ito ang ipinapaalala niya sa kanyang mga bataan. Inaasahan nilang the best na TNT team ang haharap sa kanila sa Game 5. Iyon din ang paniniwala ni Junmar Fajardo. Sinabi pa ng 8-time MVP magiging physical daw ang Game 5. Ang SMB gustong i-close out ang series. Ang TNT naman gustong isalba ang kampanya. Asahan na muling magiging intense ang laro ng San Miguel, lalo na sina Chris Ross at Jericho Cruz na pinayuhan ni Al Francis Chua na maglarong may emosyon. Lumalabas daw lalo ang husay ng dalawa kapag naglalarong may emosyon. Inamin ni Jericho Cruz, isa sa pinaghuhugutan niya ng emosyon ang kontrobersyal na pagkatalo ng SMB sa Game 1. Kahit sinasabing nag-move una sila mula sa nanalipay na dunk ni Mutautua, isa pa rin daw iyon sa nagbibigay ng apoy sa kanyang dibdib upang ibigay ang kanyang best. Incidentally, ang dalawang player na sinabihan ni Al Francis Chua to play with emotion ay yun din ang dalawang player na kinaiinisan ngayon ng TNT team manager. Nauna nang sinabi ni Jojo Lastimosa, si Jericho Cruz daw lahat dinadaan sa yabang. Si Chris Ross naman is not a nice guy, sabi rin ng Ingleserong team manager. It's finals, wala munang kaibigan dito. Antiyak, hindi talaga magiging friendly ang SMB sa kanilang mga kalaban. Kahit pa si Junmar Fajardo sa kanyang gilas teammate na si Calvin Oftana.
Kung sa bagay, hindi naman talaga si Junmar ang nakakatapat ni Oftana sa laban. Kadalasan, si Jericho Cruz o kaya si Chris Ross ang bumabantay sa TNT Gunner. At obvious na apektado si Oftana sa physical defense ng dalawang SMB guard. 30th title para sa SMB ang nakataya. Ipaglalaban naman ng TNT ang buhay ng kanilang kampanya. Isang talo na lang at goodbye na sa pangarap nilang Grand Slam. So guys, yan lang muna. Hanggang sa muli. Kung wala po kayong mga viewers namin ay walang magtatagumpay na vlogger. Kaya salamat po sa inyong panunood. Shoutout sa iyo, Carlito Piquero. Hindi raw naman mayabang si Jericho Cruz, sabi niya. Sa iyo rin, Ibaristo Tampus, kahit daw siya masaya pag nakaka-score, sabi niya. Shoutout sa iyo, Idol. Sa iyo rin, Norman Flores. Shoutout, Idol. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Janice Alcantara. Alam niya raw, magcha-champion na ang SMB. At sa iyo rin, Enrico de Guzman mula naman sa Belgium. Shoutout, Kabayan. Sa iyo rin, shoutout, Nelson Reyes. Mula naman ito sa Saudi. Salamat sa suporta. At sa iyo rin, Merson Kabadi Vlog na nasa Oman naman ito. Salamat sa suporta, Idol. Lagi kayong nariyan. At sa iyo rin, Gaspar Palermo. Magandang hapon din sa iyo. Maulan dito sa amin. Shout out. At sa iyo rin, Mark Castro. Dapat daw champion na kung hindi na pirate yung Game 1. Sa iyo rin, Cecilio Tenorio. Maulan na Lunes, sabi niya. Shout out sa iyo, Idol. At sa iyo rin, Gerald Castillo. Salamat sa inyong lahat. Kahit gaano po tayo kabisi, ay huwag po nating kalimutan ang ating buhay espiritual. Lagi po tayong magpasalamat sa bawat araw na dagdag sa ating buhay. Malaki po ang maitutulong ng pananalangin araw-araw. Isang paalala po mula sa inyong Halo Halo Sports Republic.